Upang Hilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ingat po tayo mga kababayan sa ipinapakalat ngayon ng fake news ng mga didiles, mga kababayan ha. Eto, isa na naman po sa mga fake news na pinapakalat po nila ngayon. Kaya doble ingat po tayo mga kababayan. Huwag po kayong maniniwala sa mga ganito. Ha? Mga kababayan, be aware po sa mga kababayan natin. Ito isa na naman nilang strategy para isira sa ating Pangulong BBM, mga kababayan. Gawain po ito ng mga taong hindi nag-iisip para lang sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Basahin ko po ha, sa lahat nating mga kababayan. Sinabi nila dito, announcement, please be careful po. Based ito sa kakatiwalaang source. Magtatanim daw ng bomba po sa mga susunod na lugar. Ang dalhin po na para isisi sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte, para agaran siyang madakip at magpababa sa pwesto. Please, hindi to joke. Biruin nyo yan mga kababayan. Meron ba kayong narinig na ganyan? Ganyan ako kadesperado ngayon ng mga didilis mga kababayan. Ha? Grabe na to, no? Sa lahat nating mga kababayan. Kaya nga dapat to, ang mga ganitong talagang aksyon ang dapat ng ating gobyerno o kapulisan para mahuli to. Biruin nyo yan mga kababayan. Inaano niya po ang taong bayan. Nililito niya ang taong bayan. Nakakatakot ang mga ganitong tao. Mga kababayan. Biruin nyo. Ha? Maglalagay daw ng bomba sa mga lugar para isisi daw sa mga Duterte. Eh kagagawan niya yan eh. Diba? Isip nyo yan. Ha? Sa tingin nyo, mga kababayan, gagawin niya ng isang Marcoses? Ha? Hindi ko kayang gawin ng mga Marcos yan, mga kababayan. Pero sila kaya nilang gawin yan. Totoo yan. Pero be aware po, hindi po totoo yan. Fake news yan. Ginagawa nila ngayon para makakuha sila ng simpatya sa taong bayan. Diba? Sinasabi nila, para daw isira sa mga Duterte. Para makakuha sila ng simpatya. No? Mga kababayan. Kasi, tinan nyo, lumabas yung pangalan dyan ni Duterte, di ba? O ngayon, di ba, si Atty. Larry Gadon, di ba, kay Vice President Sara Duterte, na maaari siya madisbar, mga kababayan, bilang abogado, dahil sa ginawa niya sa ating Pangulo. At hindi lang yan, may subpina na rin sa NBI, at ngayong araw po ata, no, siya dadalo sa NBI mga kababayan. Kaya kinancel muna ng Kongreso ang hearing kay Vice President Sara Duterte para hindi na makapagdahilan pa mga kababayan. So yan. Sabi pa dito, sa Batasan LRT Station, hindi malinaw kung saan station. Near Veterans, Makati, near Linita, Mua, Manila, near Quiapo. May isa pang nabanggit po, hindi malinaw kung Buendia, Makati o Pasay. Ngayon po ito, November 26, 2024. Ito ang naisip nila, agarang paraan para madiin si BP. Diba? 2026, narinig ba kayo? Na sumabog. Diba? Kaya ito mga kababayan, sa mga kababayan natin, huwag ko kayo agad-agad maniniwala kung ano man ho ang nakikita ninyo sa social media katulad nito. Kasi ito party po ng politics para isira sa ating gobyerno, mga kababayan. Sila ho ang gumagawa niyan. Gawain nila yan. Sila po ang gumagawa niyan ng mga ganyang dahilan, na ganyang mga pahayag. Gawain po nila yan. Kaya sana ho, sa ating mga kapulisan, na sana'y imbestigahan at makita ang tao na nag-post nito. Ayan. Ayan o. Anong pangalan nito? Grace Parahis. Grace Parahis ang pangalan niya. So, di natin kung sinong na yan, pero dapat ho imbestigahan ng ating mga kapulisan. Sa TikTok ito, Grace Parahis mga kababayan, ang kanyang pangalan. Mga kababayan, please lang po sa ating mga kapulisan dapat imbestigahan ito para hindi na pamarisan ng iba diyan ng mga didilis na mahilig manira. Pwera daw sisisi daw kay Vice President Sara Duterte kapag meron daw ganito mga nangyayari.
Pero sila talaga niyan, mga kababayan. Gawain talaga nila yan. Maniwala kayo. Ha? Ito naman, isa naman sa mga naging pahayag ni Lucas Bersamin, mga kababayan. Ito, dahil si Duterte kasi, mga kababayan, sinabihan niya ang ating mga AFP na magkodita. So, inutusan ng AFP na magkodita, mga kababayan. So, wala na siyang karapatan dahil hindi na siya ang commander-in-chief, mga kababayan. Pero, bakit ganun? No? Dapat hindi siya ang hindi siya magsalita ng ganyan kasi naging pangulo siya ng bansang Pilipinas, mga kababayan. So makikita naman natin yung mga sinabi ni Duterte na magkodita, no? Mga kababayan. Pero inyo, mga kababayan sa mga kababayan natin, mga nagbabalak diyan o naiisip ng sinabi ni Duterte, huwag kayong maniniwala diyan dahil ilang bisis na rin meron mga nagkodita pero wala hong nangyari sa kanila. No, mga kababayan hanggang ngayon, sila Trillanes, si Gringo Unasan, 'di ba? Wala hong mga nangyari, mga kababayan. Please lang sa mga nagbabalak, pero sana wag niyo nang isipin 'yan. Wag na sana, mga kababayan. Magkaisa na lang ang mga Pilipino. Pero ayon naman kay General Romeo Bronner Jr., mga kababayan, at sa ating PNP chief, mga kababayan, nasa gobyerno pa rin ang loyalty nila para sa taong bayan. Ganyan dapat, mga kababayan. Pero ang ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan, hindi naiisip, mga kababayan. Nagpangulo din siya dati. Pero ang punot dulo ng mga kababayan, sino ba talaga makikinabang pag pinatanggal nila si PBBM? Yun lang yan Bakit nila gusto ipatanggal para sa si PBBM? Para sila makinabang. Ganun talaga yun, mga kababayan. Kaya gusto nilang patalsikin si PBBM. Ganun lang yan. No? Loko-loko na lang ata. No? Tanga na lang ata hindi maniniwala. No? Hindi mahalata ang kanilang ginagawa. Diba? Dahil kung talagang gusto nila, antayin nila matapos si PBBM. Diba? Antayin nila yon. Walang problema. Kung gusto ng taong bayan, ang anak niya, sila, ano magagawa? Majority ng taong bayan yan Diba? Pero ngayon, ewan ko na lang. Kung gusto pa sila ng taong bayan. Di ba nga ayaw na ng taong bayan sa kanya. So ito po, kay Lucas Bersamin naman, mga kababayan, naging pahayag niya, nakakagulat ang garapalang panawagan ni dating Pangulong Duterte sa ating sandatahang lakas na maglungsad ng kodita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Narinig nyo? Nananawagan siya kasi, mga kababayan. Pero wala hindi ho siya na pinakinggan, mga kababayan. Hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan upang madaling maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpaslang at panggugulo at pag-aklas. Maghigtay kayo sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Yan, di ba? Ganyan dapat. Hindi na titirahin nyo ang Pangulo at tatalsikin nyo. Sino kayang loko-loko na hindi maniniwala sa inyo? Sino makikinabang? Kayo. Kayo ang makikinabang. Nagmamadali kasi kayo. 'Di ba? Nagmamadali kayo na maupo na kaagad. Ito pa. Ito naman, mga kababayan. Isa din sa nagpapakalat ng fake news ngayon. Alam nyo, mga kababayan, dito ako believe sa pamilya Marcos. Napakatinong mga Pilipino, talagang matino na naging leader at matino na naging ama at padre di pamilya ang mga Marcoses, mga kababayan. Pero inyo impeachment ni Sara, kung totoo yun, hinarang ni PBBM. Pero wala pa naman tayo naririnig na salita si PBBM, yun lang pa lang ay message niya. Pero hindi pa natin talagang totally narinig na nagsalita si PBBM na harangin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito, nagpapakalat sila ng fake news, mga kababayan, sa pamilya Marcos. Ganyan na kadisparado ang mga didiles. Ito, babasahin ko lang. Ilagay ko lang dyan sa mamaya. Sandro Marcos hindi pa din nakakabalik. Nasa Riyadh pa din ang dalawang batang Marcoses. Biruin nyo yan, mga kababayan. Tumingin ka nga. Tingnan mo nga itsura ni Marcos at mga anak ni PBBM. Tapos tumabi ka dyan sa kanya. Kung sino ang mukhang hadik sa mga anak ni Duterte. Diba?
Saka nagtatrabaho si Sandro Marcos, mga kababayan. 'Di ba? Nasa lugar nila. Tapos sasabihan mo ng ganyan, nasa rehab pa. Wow, ha? Alupit ah. Ba't hindi mo iparehab yung mga idolo mo? Na ngayon ay laman ng bunganga nila pagmumura. Yun na ba yun? Idol mo ba yun? Palibasa, ikaw ganun eh, no? Yung nag-post nito. Palibasa, ikaw siguro ganun. Siguro mga anak mo, malamang, no? Pinagmumura mo rin, ano? Ganun mo siguro tratuhin yung mga anak mo. Ito, yung naglabas nito, mga kababayan, na si, ito, wala eh, ano, walang identity na ano eh, pangalan eh. Mga kababayan, Lisa, masamang ina sa mga anak, walang kwentang ina, hindi magandang halimbawa. Wow, ang galing naman. Di wow, ang galing nyo pala eh. Ang galing nyo palang magulang, ganon. Pero pinapakialaman nyo yung ibang tao, sarili nyo hindi kayang pakialaman. Sa tingin nyo, mga kababayan, mabuti kayong tao? Mabuti kayong tao, ganyan, i-judge nyo yung kapwa nyo Pilipino. Mabuti kayong tao niyan, mga kababayan, ha? Yung salita dyan, mga didilis. Ha? Mga dodulis. Dodulis na lang tawag sa inyo, dodulis. Diba? Ingayabang ninyo. Grabe kayo magsalita. Para akala nyo, ang titino nyo, ha? Ha? Baka mamaya, masobra pa pala kayo dyan. Ugali nyo pala yung binabato nyo sa First Lady at sa Pamilya Marcos. Diba? Ganun lang yan, eh. Ha? O ito pa. Ito, pakinggan nyo to. Kung may Davao model sa EJK, may Davao model din sa paggastos ng confidential fund. Naku, mga kababayan, iyak na naman mga details. Grabe, no? Kay Representative G. Kong Hon, mga kababayan, yung naging pahayag niya. Kung may Davao model sa EJK, may Davao model din sa paggastos ng confidential fund. Oh, iyak na naman mga details dyan, mga kababayan, ano? Ayan, no? So ito pa, mga kababayan, no? Ang mga malulupit natin na mga senador. Hindi pumunta, hindi natin nakita ng bagyo. Di ba? Hindi natin nakita ng bagyo na tumulong sa mga nasalantahan ng bagyo. Pero nakita natin doon sa isang tao sa ospital, kay Lopez, nakipagpicturan pa. Oh. Ayan. Kung sa January may 3 tricking, si Lopez, Harris, 2 lalaki at isang alanganin. Takot na takot ba may lumabas na katotohanan? Bakit ba bantay sarado itong tatlong to? Diba? Bantay sarado kasi nila to mga kababayan, no? Grabe, no? Pero ayon po sa ano po mga kababayan, wala naman daw sakit yan si Lopez. Ewan ko na lang bakit pinalabas nilang may sakit. Ibig sabihin, strategy, kumbaga, mga kababayan. Style Gloria, ganun ang nangyari. No? Tingnan nyo naman, no? Tuwang-tuwa, parang ngiting tagumpay yan na. Mga kababayan, biruin nyo na lang ho, mga kababayan. Nasalanta ng bagyo yung mga kababayan natin, di man lang natin nakita itong mga dalawang to na senador. Ngayon, senador natin ngayon yan, nakita na tumulong dun sa mga nasalanta ng bagyo. Pero, sa isang tao lang na na-hospital, hindi mo naman alam kung talagang may sakit o wala. Andun silang dalawa, biruin nyo, mga kababayan. Ibig sabihin, yung kanilang serbisyo, ay may pinipili lang hong tao. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo. Para ba sa bayan yan, ang pinaglalaban yan? Hindi. Tingnan nyo na lang. Kulo ko na lang, hindi makakita niyan. Diba? Para talaga sa bayan yan? Nagtrabaho ba talaga yan sa bayan natin? Yan, tingnan nyo. Hindi nga pumunta ng bagyo eh. Pero dyan sa ospital, po si Lopez, nandun sila. Kasi naman nila ang BP nila. Diba? Ayan po. Maraming salamat ho at magandang araw po sa inyo lahat. God bless.